Sino ba nagbabalita nito? Ayan, galing po sa Impact Leadership PH. Ayan. Napapansin ko ho kasi, kada kada meron silang picture ni Roque, ang nilalabas po nakabuka yung bunganga. Oh, hindi ko maintindihan. Siguro yan lang yung natatapat na mga na mga picture, mga kababayan, kapag kay Roque ho. Oh, bakit ganyan? Wala na ba ibang picture? Siguro nagmamadali din po yung editor, ano? Madali, ito na lang, okay na tong picture ni Roque. Kasi napapansin ko ho, yung mga balita, pag kay Roque, lagi po nakabuka yung bunganga. Oh, yung kay Atty. Claire Castro na, ayan, maganda. O di ho ba? Maayos naman. O siguro baka ito na yung ito na yung mismong nandoon. Nakaano sa kanila, naka-save, no? Mabilisan na. Sige, ang dami tayong ginagawa. Yeah, si Roque. Sabi kasi ni Roque dito, mga bossing, no? Sabi niya, aminado ako na mahirap maging messenger o mensahero ng administrasyon. Yan yung sinabi niya. Kasi para kang salesman. No? Kinakailangan ibenta mo yung presidente mo. Pero alam mo lahat ng salesman, kahit gaano kakagaling na salesman, kung hindi maganda ang produkto, mahihirapan kang ibenta. O ganun pala ang estilo nila, mga kababayan. Nung panahon po na siya ay spokesperson ng dating Pangulong Duterte, mga bossing. Ano po? Kumbaga, ano po ba ang katangian ng mga salesperson, ng mga salesman? Kahit napakapangit pa nung produkto mo, talagang ipipilit mong pagandahin yan. Di ba? Ngayon, nakikita natin yung resulta po nung dating Pangulong Duterte, nung administrasyon nila, madami ang palpak. At ganito po ang thinking ni Roque bilang spokesperson o bilang PCO, mga kababayan. Kaya kung pagsasamahin natin, mga bossing, ibinebenta niya ang dating Pangulo, masama man ang record, maganda man yung, hindi man maganda yung produkto, mga boss. Ano po? So, ganyan. Ibig sabihin, talagang pagkaho yung pagdating sa dating Pangulo, talagang kailangan salang-sala yung ilalabas nila. Sabi ni Nelson Serrano, lalaki lang ang katapat ni Barbie. Kayo naman, pinapalabas nyo naman na Becky itong si Roque. Hindi ho. Lagi kong pauulit-ulitin, mga boss Chief Amo sir, na si Roque ho, lalaking lalaki yan. No? Si Roque po, hindi nanlalalaki yan, mga kababayan. Ewan ko lang, kapag kayong, kunyari, yung sa children's party, di ba, papatawa. Siguro, nung bata si Roque, ewan lang ho natin, no? Sa children's party, di ba, tatawagin ng clan, oh, halika, punta ka dito, papatayuin doon sa Ewan ko kung ano sinabi ni Roque doon. Kung lalaking lalaki ako, nanlalalaki ako. Natandaan niyo yun? No, di ba, yan yung mga style ng mga clown at talagang inaabangan natin kahit matanda na tayo nun. Di ba? Tsaka matigas ang boses ni Roque para po para isipan natin na bakla po. Hindi po. Lalaking lalaki po, lalo na kapag narinig niyong pinagtatopless niya si Ronnie Liang. Laki ng katawan nun, si Ronnie Liang. Ang ganda ng hubog ng katawan nun. Di ba? Kaya ako, yun po yung mga batayan ko. Yung tigas ng kanyang boses. Kapag sinasabi niya, tignan natin kung mapapatopless natin si Ronnie Liang. Ako po, sa tanang buhay ko, mga kababayan, hindi ko po naranasan yung ganong katigas yung boses ko. Tapos magpapatopless ako ng lalaki, kapwa ko lalaki. Hindi ho, mga kababayan. Kaya doon po yung batayan ko na hindi po Becky si Atty. Harry Roque. Huwag kayong judgmental, ha? Matigas po ang boses niya, no? Habang sinasabi niya, tignan natin kung mapapatopless natin yung kapwa ko lalaki. Si Ronnie Liang. Ngayon sinopla
ni Attorney Claire Castro, mga bossing, si Roque. Bakit to? Naniniwala po talaga kami na mahirap ibenta ang bulok o masamang produkto, which is ngayon nga po, nakikita natin, ayan, yung produktong Duterte. Napakahirap na po ngayon yan. Bakit to? Eh, kita na ng sambayan ng Pilipino kung ano ang naging dulot sa ating bansa. Kita na ng mamamayang Pilipino na yung kanilang sinasabing paglilingkod sa bayang Pilipinas, eh balat kayo lang. Di ba? Hindi nga ho mga makatindig man lang miski doon sa West Philippine Sea ho eh. No? Vice Presidente. Oh. Tapos babakapan pa ng mga kapatid. Hindi trabaho ng Vice Presidente ang magkomento sa West Philippine Sea. Eh saan ka pa? Di ba? Bilang isang Pilipino, wala siyang masasabi. Kaya no comment. Naniniwala po talaga kami na mahirap ibenta ang bulok o masamang produkto, mahirap po talagang ibenta, no? Kapag ang ibinebenta mo ay kailangan mo pang linisin ang mga sinasabi. Correct. Doon na lang po, literally natin yung yung linisin ang mga sinasabi. Ang dating Pangulong Duterte, ang hilig dun no? Sa yung talagang kahit sasabihin niya. Kahit madudulas at madudulas, tapos meron siyang tagasalba, sila Roque at Panelo, na tagasabi na, joke, alam nyo namang, joke lang yun, alam nyo namang mahilig ang dating Pangulo na mag-joke. Yun po yung pinambabala nila lagi, mga kababayan. Bakit ho? No? Kasi ho, mga kababayan, pinambabala nila lagi yon. Mayroong mga DDS na pag sinabihan mo lang, joke lang yon. Okay na ho yun. Hindi po nila inaanalisa yung sitwasyon kung talaga bang joke lang yon or nabulag na po sila sa pagsamba kay dating Pangulong Duterte. Mga bossing. Sabi ni John J. Jason, hindi pareho ang ibig sabihin ng salesman at messenger. DDS talaga ang Barbie. Oho. Hindi ako nag-agree na Barbie Nag-agree ako na DDS siya. Mahirap ibenta ang mga tao na ang laging nababanggit ay joke lamang iyan. Hindi po kami salesman dito, no? Kami po ay mensahero o messenger. Yung tipo bang, eto ang sabi ng Pangulo, eto ang makukuha natin sa gobyerno, eto ang idudulot ng gobyerno. Okay, straightforward. Sasabihin namin sa press conference. Sasabihin namin sa press briefing. Ganun lang ho. Kaso, kay Roque ho, mga kababayan, kailangan nilang linisin, sinupin muna. No? Hindi pwede sabihin niya. Hindi pwede sabihin to. Hindi pwede sabihin niya. Mabubuko tayo dito. Ganyan. Bawal magkomento dyan. Ganun ho sa kanila, mga bossing. Kailangan pagandahin natin ng mas maganda to para bumenta sa mamamayang Pilipino ang dating Pangulong Duterte. Ganyan po ang estilo. Pero po dito, mga kababayan, simple lang. Ano po? Sabihin sa taong bayan, nila Attorney Claire Castro, J. Ruiz, kung ano po yung mga galing sa Pangulo, kung ano po ang i-expect ng sambayan ng Pilipino sa ating gobyerno. Ganun pong kasimple, mga kababayan. Wala nang paglilinis, wala nang kung ano. Kasi bakit to? Kumbaga, straightforward na sasabihin, nasa tamang pag-iisip yung yung presidente. Nasa tamang pag-iisip yung gobyerno Di kagaya dati, wala. Puro patayan na lang ang nangyari. Mga kababayan. Dati kasama tayo sa sumisigaw. Adik kasi kaya ganyan. Nakalimutan natin pansamantala yung karapatang pantao. Nakalimutan nating pansamantala na hindi naman pala dapat na dadamay yung mga walang kamuwang-muwang, yung mga bata na 6 na taong gulang, 7 taong gulang, patay. Dahil tapos sasabihin, casualties po no? Shit happens po Nakalimutan natin panandalian. Pero ang kagandahan maaga tayong nagising sa mga ganung bagay.
Tayo, alam ko, naniniwala ako, ano po, na majority ng mamamayang Pilipino, talagang gusto pong masugpo ang droga. Kasama na din ho ako. Mga bossing, gustong masugpo yung mga ipinagbabawal na gamot. Oh. Pero hindi po sa pamamaraan kung paano po yung paraan nila. Yung paraan nila, walang pakialam sa buhay. Eh, may tokhang po, nakakalat yung anak nyo dyan. Oh. Di ba? Eh, talaga pong may madadamay. Speaking of doon naman sa mga doon naman sa mga, sabihin na natin, okay, sumuko na nga. Ipasok na sa oblo. Litisin. Ibigay yung due process. Kaso, yung iba sa kanila, dahil narinig ang Pangulong Duterte, buyuhin nyo naman laban. Yun ang gagawin. Tapos narinig si Bongo na, may reward po. Ang reward po namin, kapag buhay na huli, 500,000 lang. Pagkapatay po, 1,000,000. Pagka ng laban, 2,000,000. Kung ikaw, pulis, problemado ka sa buhay, ano gagawin mo? May malaki kang babayaran. Total naman, sinabi nito, nagtutulak talaga siya. Panlabanin ko na lang. Abutan ko ng beng-beng na merong may isang bala, tapos ilagay ko yung bala doon sa pinakahuli. Yung mismo, maunahan niya ako ng pagpindot sa gatilyo, hindi pa din kasi malayo yung bala. Tapos, yariin ko, imbis na 500,000, 2,000,000, tubo akong 1.5. Doon po nakakasama yung reward system na yun. Imbis na ibibigay yung tamang proseso, ay linalabag yung karapatang pantao nung nahuli na yun, mga bossing. Di ba? Wala. Kaya po, wag na kayong magtaka, mga boss chief amo, sir, kung yung listahan po ng mga kandidato ng dating Pangulong Duterte, yang sila Bongo, si Bongo, medyo hiwala kasi si Bongo, medyo sokpa pa no? Sila Bato de la Rosa at yung iba pa ho, mga kababayan, huwag kayong magtaka kung nasa duluhan po sila. Bakit po? Kasi nagising ang taong bayan. Kasi alam ng taong bayan na wala po silang nagawa, no? Naging worse ang ating bansa sa panahon nung kanilang panunungkulan. Di ba, mga boss? Anyway, isang mabilisang shoutout tayo, mga kababayan. Nagtuloy-tuloy tayo sa sa usapin ayan, nandiyan po si Ma'am Ai Chang. Salamat po. 360 lang daw yung like ha. Samantalang 800 tayo nandito. Pindutin nyo na po yung like button upang sa ganon mas i-share ni YouTube yung ating mga ginagawang content. Nandiyan si Rowena Gayakan, sabi si Rowena, si Roque, may ka-joint account na boy, hindi alam ng asawa. Isa pa yan, di ba? Nandiyan si Joel Depano, si Ma'am Brenda Barton, si Bella Balanay, shoutout po sa inyo, si Cooking TV Mix Vlogs, Mix Videos, walang silbi yung tukhang. Mas marami ang nategi. Si Alfredo Villarama, si Bien na number 380, si Paula Pavilando, si Bong Alcid, gandang gabi sir, magandang gabi po, no? At si Ma'am Brenda Barton. Ayan. Ulitin ko mga kababayan, no? Galingan po natin sa pagpili ng mga kandidato. Sana yung isang vlog ho natin, no, ilalagay ko po dito sa ipipin ko po dito yung vlog natin, no? Kailan ba yun? Ano ba yun? Kaninang umaga. Kung ano po yung pagkakasunod-sunod nung mga pro-China. Ayan po. Dahil ako po, para sa akin, importante po yun. Yung mga usapin na yun, no? Dahil pati po Palawan, mga boss chief amo, sir, ay gusto nang i-claim na kanila po o sa China po yung Palawan. Na hindi naman po dapat tayo nagpapaliwanag sa usaping ganyan. Maraming salamat and God bless po sa ating